Inaamin ni Bersamin na dismayado siya sa pagkakaanunsyo ng palasyo dahil siya pa raw ang huling nakaalam ng pagkakatanggal sa kanya. Nawawalang 50 million sa loob ng PCO at ang natanggal si Jay Ruiz at namamayagpag si Auntie Claire at may kumalat na, hindi mo may kumalat na conversation. Hindi ko alam kung si Auntie Claire yun. Basta may kausap siyang vlogger, no? So hindi natin alam kung si Auntie Claire, pero eto na medyo dumudugtong-dugtong. So pakinggan naman natin, kung si Auntie Claire ay hindi fake news. Okay, bago natin simulan, lagay niyo diyan. Fake news ba si Auntie Claire? Oo o hindi. Sige, tatingin ninyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Opo. Kasi sinabi niya lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Oh, kita mo, Claire? Bastos ka talaga. Nanghihimaso ka pa, pilingera kang kapatid ng mga Marcos. Bastos ka pa dahil fake news ka. Tingnan mo. Ang sabi nila, Claire, nag-resign daw si ES Bersamin, dating ES Bersamin. Hindi po nag-resign. Tinanggal siya. Oh. Kung ako sa iyo, ES, tell all ko na. Si Montulfo na nilaglag na rin kayo. Ikaw, Saldi ko nagsalita na. Ikaw bilang dating justice ng korte, siguro naman meron kang paninindigan sa batas. Bersamin, baka naman pwede kang mag-tell all na. Ngayon nagkakalaglagan kasi pumalag na siya Pwede namang nag-resign si Bersamin. Hindi. Tahimik na lang siya dapat pero hindi, pumalag siya. Tuloy-tuloy mo na yan. Palag ka na. Nation na pinail. Opo. Kasi sinabi niya lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal siya sa pwesto. Taliwas sa anunsyo ng Malacanang na nagbitiw siya out of delicadeza. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpapalit liderato sa gabinete 2:00 ng hapon nitong Lunes. Pero ayon kay Bersamin, kahapon lang siya nagpasa ng sulat na nagsasabing umaayon siya sa anumang desisyon ng Pangulo. Paliwanag ni Bersamin, wala siyang sama ng loob kay PBBM at hindi niya mamasamain ang naging pagpapasya nito. Kaya lang, okay. Kasi talagang karapatan naman ng presidente na maglagay at magtanggal ng sekretary. Ang naging problema dito, yung fake news kayo, mag-ina, magsyota, hindi magsyota. Ano ba talaga si Claire at saka si Bongbong Marcos? Kayong mag-ama, ewan ko na kung anong tawag ko sa inyong dalawa, fake news kayo. Kasi bakit nyo sasabihin na nag-resign siya hindi naman? Tapos bastos pa kayo. Hindi nyo inantay yung resignation, nag-announce na kayo. Sapat yan. Sasabihin, dapat naman medyo formal naman kayo. Office of the President Pag re-resignin mo ang sekretary mo. Sekretary mo yan, Bongbong Marcos. So, bigyan mo naman siya ng courtesy na antayin mong ipasa yung resignation bago ka mag-announce sa media. Animal kayo. Bastos talaga kayong dalawa ni Claire. Dahil kapag daw presidente ang nagdesisyon, wala na raw dapat hingin na rason. Pero, nang tanungin kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak, Do not know. That's, you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. Ako sa tingin ko, bakit to tinanggal? Naglilinis ng kamay. Linis kamay to, hugas kamay itong mga to na syempre nabanggit yung kanyang pamangkin ata yun, yung Yusek. Nabanggit to. So, tanggalin siya para sabihin na may gumagalaw ang Malacanang, no? Pero alam mo, Bersamin, gaya ng sabi ko, it's about time na manindigan ka dito.
imposibleng wala ding alam 'to si Bersamin. Oo. Dapat magsalita ka na. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, no? But I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Kasi alam mo, mali din 'tong mga diskarte ni Bongbong Marcos, itong pinagtatatanggal niyang 'tong mga 'to. Remember, maraming alam 'tong mga 'to. Kahit yung pamangkin niya ito na binanggit ni Saldico, siguradong may alam, no? So, parang mali rin ang diskarte. But anyway, siguro talagang dahil sa kakakapit sa patalim ni Bongbong Marcos, kakakapit tuko sa posisyon, wala na siyang magawang tama. Sabagay, mahirap na rin talaga palusutan 'to. Sobrang laki ng nakawan. Sobrang laki ng responsibilidad ni Bongbong Marcos. Tapos yung question pa ng patungkol sa kanyang kalusugan dahil siya po ay nagdodroga di umano, sabi ng kapatid. So, patong-patong na yon, hindi niya na kayang paikutin ng kumakain ka na lang ng tae kung mapapaikot ka pa ni Bongbong Marcos. Kaya ito, malapit na ito. Malapit na po. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Alas 12 ng tanghali noong Lunes, may tumawag daw sa kanya na malapit niyang kaibigan at sinabing pa-exit na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, no problem. Ilang araw bago matanggal sa pwesto, itinanggi ni Bersamin ang eksklusibong report ng BNC tungkol sa napipintong pagpapalit sa kanya. Mayo naman nitong taon, itinanggi rin ni Bersamin na isa siya sa target ng balasahan ng... Nararamdaman nyo na ba na talagang magalaw na ang barko ni Bongbong Marcos? Hindi na talaga stable, no? So kailangan na talaga tong matapos. Gabinete. As far as I am concerned, the Executive Secretary, the President... Next topic po tayo, Ito nakita ko lang, ang Malacanang may bagong spokesperson. Pakilala ko po ang bagong spokesperson. Si Pinky Castro. Nakita ko lang po 'to, nakita ko lang, Okay, pinick up ko. Kasi etong picture na ito, sabi, ay, Katsoli, ayan, obvious ba? Tanga. Itong mga trolls talaga, Pero itong picture na ito, marami pong kahulugan ito. At ito ay sapul na sapul. Dahil ito si Pinky Lacson, ibinaba mo ang sarili mo. Hinayupak ka. Ikaw, Pinky Castro. Sana bilang Blue Ribbon chairman, nasa gitna ka. Pero kitang-kitang nag-aabogado ka para kay Bongbong Marcos. Halatang-halata. Even yung pinagbintangan mo na dalawa, hindi mo pa nga nakukuha yung panig nila. Inakusahan mo na agad na as if siguradong-sigurado ka na kasalanan ng dalawang ASEC at si Bongbong Marcos ay malinis. Tapos sasabihin mo hindi ka nag-aabogado. So, parang nasa Blue Ribbon Committee ka, pero ikaw ay spokesperson ng Malacanang. Hindi ba sobrang dumi nun? Hindi ba sobrang kabadingan nun? Sana man lang, kung ikaw talaga ay makabongbong Marcos, wala namang problema yun eh. Karapatan mo yun, tumakbo ka sa partido ng alyansa. Kahit nakalaban nyo ni Tito Soto yan dati nung tumakbo kang presidente at sinisiraan nyo rin, ngayon kinakain nyo rin yung tain ninyo. Pero okay lang, bilang senador, kumampi ka na sa kanya, naiintindihan namin. Pero sana magpaalalaki ka. Huwag na huwag mong sasabihin na hindi ka nag-aabogado kay Bongbong Marcos, pero yun naman ang ginagawa mo. Kabaklaan yan, Brad. Sir, yung ginagawa mo. Tapos, umalis kang bilang Blue Ribbon Chairman. Bumalik-balik ka pa dyan eh. Hindi naman para imbestigahan ng dalawang partido. Sa simula pa lang, may desisyon ka na. Malinis si Bongbong Marcos. Saan papatungo yung ating investigasyon?
Brad, magpakalalaki ka. Kung gusto mong tayuan si Bongbong Marcos, umalis ka sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Chairman. Kung gusto mong Blue Ribbon Chairman, umasta ka ng naaayon. Huwag kang parang abogado ni Bongbong Marcos. Yan lang naman ang sa atin. Di ba? Ang daming, alam mo, yung mga dating nasa gitna, ito napansin ko to yung dating walang pakialam sa Duterte, sa Marcos, sa Dilaw, yung ano lang, alam mo, gusto to si Ping Lacson dati. Gusto to si Pinky. Pero ngayon, lumabas ang totoong kulay. Tama! Si dating Senadora Miriam Santiago sa pagkakasabi sa iyo kung anong kunay mong katauhan, Pinky. Umayos ka. O, next po tayo. Eto, gusto nyo ulit makarinig ng fake news. O, di ba? Yung sinabi nila kay Bersamin, nag-resign daw, pero yung pala pinag-resign. So, fake news fake news. Eto, another fake news. Hindi pangkaraniwan na organisado at tila malaki ang pondo na binuhos sa rally ng grupong United People's Initiative o UPI. Tingin nila may grupo o foreign backer na nasa likod ng kilos protesta. Para pag-usapan yan, makakausap po natin si AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, good noon. Cheryl, and sa mga ng programa, good noon to everyone. Salamat po sa oras. Pakipaliwanag nga po, sir, ano po yung nagtulak sa AFP na imbestigahan itong rally sa People Power Monument? Bakit ninyo po nasabi na unusual yung logistics at financial support na nakuha ng grupo para mag-rally? Yes, una sa lahat, Cheryl, the AFP looks at all possible areas na kung saan posible maging threat sa ating bansa. Hindi lamang isang rally. And we narrow down, we focus on areas na upcoming na malalapit na. And for this particular rally, ito ay sumabay sa rally sa Luneta ng isang malaking grupo. And if you notice, we noticed that the way it was planned on short notice. Ito po ang punto nitong mama na ito. Sir, sabi niya, meron daw pumopondo o pinondohan yung rally ng UPI diyan sa People Power Monument ng banyaga, ng foreigner. So sa madaling salita, baka mamaya, ididikit na naman sa China to, animal talaga. Alam na natin yung istoryang yan. O pakinggan natin, ano ang dahilan, bakit bigla-bigla niyang naisip na may pumopondo? O, pustahan tayo, sasabihin nito, China. Ng isang malaking grupo. And if you notice, we noticed that the way it was planned, on short notice, ang unang nagpaalam ay yung malaking religious group doon sa Luneta. Ito ay sumabay lamang. They were supposed to have been scheduled for the 30th. And then sumabay sila sa rally ng Luneta. And then it was well organized. Behind that, of course, to be organized, you need funds. If you look at the way it was conducted, may stage, marami silang mga admin equipment o ancillary equipment, portalets, etc. Merong air-conditioned tent. Merong catering service. Hindi ka makakita ng rally, supposedly, different groups ito. Hindi, unlike sa Luneta, one big organized group. Ito, different groups. Sino ngayon? Ito, ikaw nagsabi, different groups. Okay? Bakit foreigner? Hindi ba pwedeng individual groups ang nagpondo? Hindi ba pwedeng, ito babanggit ko lang Halimbawa lang, hindi ko alam kung meron silang tent doon. Halimbawa, GMA, News 5, meron silang tent doon, air condition. Baka sila naglagay doon. Anong problema kung may air condition tent ka? Natural, kailangan ng holding area. Baka naman, yung mga media outlet. Di ba? Hindi ibig sabihin, meron pumupondo. Halimbawa kami, Banateros, di ba? Halimbawa,
nagdala ng pagkain doon. Oh, isang grupo lang naman ng Banateros. Ilan ang grupo sa buong Pilipinas? Ilan ang Pilipino na gusto ilabas yung kanilang hinaing sa puso? Di ba? Hindi ba pwedeng may mga negosyanteng mababait na dumaan doon, nagpadala ng pera para pambili ng pagkain, pambili ng mga tubig, 'di ba? Masama ba 'yun? Wala namang masama doon, 'di ba? Pero bakit agad foreigner? Sir, para namang ako tanong ko lang, meron ba kayong intel funds? Pero parang medyo mahina yung pag-iimbestiga ninyo. 'Di ba? Sana naglagay ka na ng ebidensya na foreigner ang ano. 'Di ba? I mean, kahit naman yung mga rally ng kahit naman si Bongbong Marcos nung nagrarally, siguro naman may pumondo dong politiko. Wag naman tayo maglokohan. Bakit foreigner agad? Napapatakbo nito. May catering service ka na hindi pangkaraniwan, hindi naman yung normal na everyday fast food natin. So all of this, we are looking at everything. Hindi natin sinasabi na meron na yung mali. But again, as part of the stand of the AFP, we are looking at everything to see kung saan tayo pwedeng magkaroon ng problema. Bakit nyo rin po direktang natukoy or tinukoy at iniugnay dito ang China? We have to understand the adversary face. Ito yung sinasabi ko kahapon, the bigger picture. And many times, we have seen that we are being battered in the West Philippine Sea by the Coast Guard, by the PLA Navy, by Tingnan mo, no? Yun agad sila. China. Okay? Ito yan. Huwag na tayong maglokohan. Sir, kung gusto nyong yan ang paniwala ninyo, kami ito paniwala namin. May karapatan kayo dyan, may karapatan kami dito, sir. No? Pero sa tingin namin, niloloko ng mga ito ang taong bayan. Pagka lahat na lang, may problema, may baha, problema ng Duterte. Pagka may nakawan, dahil sa Duterte. Baka mamaya pati nagsampalan yung amo nila, kasalanan ng Duterte. Kung hindi naman Duterte, pag may rally, China. Ganun ba? Pagka may problema sa dagat, kasalanan ng China. Ang balita namin, kayo nag-aamon doon. Hindi itong mga Coast Guard. Dati nga yung mga magsasaka natin, kainuman pa yung mga Chinese. Wala naman silang problema. Pumasok-pasok lang si Bongbong Marcos, may problema na tayo sa China. Huwag pa tayo magpapaloko ha. Tatandaan po natin, iyan po ang style ng gobyerno ngayon. Dahil baon na po sila, huwag tayong papayag na ililihis nila na ang problema ng ating bansa ay ang magnanakaw at ang mastermind nasa gobyerno. Tandaan nyo po yan. Pangalawa, adik ang presidente natin according dun sa sister. So, napakalaking balita yan, ibebintang na naman sa China. Yang ganyang klaseng balita, para sa akin, ay pang-iinsulto sa talino ng mga Pilipino. Parang sinasabi, sige, tanga. Tanga yung mga Pilipino. Lokohin natin, lihis natin. Hindi sila makahanap ng magandang paraan, yung ganitong kababaw na paraan ang ginagawa nila, China. the maritime militia. In international fora, we hear their narratives, their misinformation, disinformation, malinformation, painting the Philippines as the aggressor, as the country causing all the trouble. Anong connection sa rally? Sige, may problema tayo sa China. Anong connection sa rally? I-connect mo nga, sir. Ipaki-connect. Hindi pinapakinggan nyo. Anong connect? In the West Philippine Sea, South China Sea, demonizing us. This is done by the Chinese Communist Party whose objective is regime survival. Bakit? Kung sakaling magising ang tao nila, posibleng umaklas ang tao nila. And this is done through the UFW system or the United Front Work system. It is a network of parties and state agencies. Asan ba yung mga komunista natin? Sino ba sumusuporta sa mga komunista natin? Alam nyo naman siguro kung sino yung mga party list natin na involved sa communist. Meron naman kayong intel funds, imposible hindi nyo alam. Sino sumusuporta doon sa mga komunista natin mga party list? Ako yung nagtatanong lang, sir, huwag kayong magagalit. Kasi alam ko mas intelligent kayo.
Kasi meron kayo na matagal na kayo diyan. Eh, wag niyo sabihin, sir, di niyo alam yung mga komunistang designed to co-opt or to influence other people, other states, other groups. And in country, in the Philippines, UFW is active. Hindi natin ito nakikita, nararamdaman lamang. Part of the activities here is Hindi, sir, diretsuhin nyo na. Kasalanan ng Duterte. Sino pumupondo dyan? Si Duterte. Yan na lang sa tumbukin niya mga yan eh. China. So, sige, bintang nyo na. Pati pagdadrugs ni Bongbong Marcos, bentang nyo na kay PRRD.